Talaga hong ayaw nilang tigilan itong si Kibuloy, ano? Hangga't hindi po pumapanik yung kandidatura sa top 12. Anyway, base naman po sa kanilang sariling survey, ang sagwang pakinggan, ano? Base naman po sa kanilang ginawang survey o sa kanilang sariling survey, number 1, number 2 o number 3 naman po ang posisyon ni Kibuloy. No, nilalaro-laro lang ho nila, mga bossing. Siguro nung isang beses, number 1 si Kibuloy. Siguro nagtampo si Bongo, "Uy, bakit naman number 1 hindi nga kayo nakakapasok?" No, baka eto lang maimuestra lang ho natin yung sitwasyon nila, no, kung sakali, no. "Uy, bakit naman number 1 hindi naman kayo nakakapasok sa top 20 tas kayo number 1? Eh ako itong nasa number 5." Oh, sabi ni Bongo siguro yun, ano? "Ako itong nasa number 5 tapos kayo number 1." Oh, yung mga sumunod na mga survey ho nila, aba, number 1 na si Bongo. Number 3 naman ho, itong si Buloy ho, mga bossing, no? Na nasa selda. O, hindi ko lang alam kung ano numero yung selda ni Buloy. Basta nilagay ko na lang dyan, Buloy sa selda 14. Yung mga vlogger ho nila, mga kababayan, aba, walang humpay, no? Walang humpay na ibinebenta ang kandidatura ni Buloy. Oh, wala ho, sirang-sira naman ho din po sa mamamayang Pilipino si Buloy mga bossing. Biruin mo po, gustong pinapatawag sa Kongreso, sa Senado, ano ginawa ni Buloy? Dinedma ho, mga kababayan. Dinedma at sinabi na, nako, hindi yan ang tamang venue na kumbaga para ako questionin o tanungin. Ganun ang sinabi ni Buloy. Nagtago ho, mga kababayan, si Buloy. Biruin mo, tumatakbo ng senador, siya to mismo yung bumaliwala po sa Senado nung panahon na siya ay nagtatago ho. No? So ngayon, ang sinasabi nung mga, ewan ko, basketball player ba to? Political vlogger ba to o ano? Baka pang-basketball ho. Ano? Kagaya naman ni Mark Ramos, ayan, nakahat naman po tayo ng Mercedes, mga bossing. Tayo, nangaasar lang naman tayo dito. Hindi ko nga maisip na political vlogger ho ako. Sila mga talagang political vlogger ako, di ba? Pero parang basketball vlogger, ano? Ang Lakers po ay nanalo kontra sa Denver Nuggets. Parang mas okay ho no? Game, eto. Paano ho nila ibenta si Buloy, mga kababayan? Sabi, different brand of politics ang dadalhin ni Kibuloy. Paano nyo napatunayan yun? No? Ano na namang different brand of politics ang pinagkakakananin nyo? Ha? No, alam nyo sila din no, yung nagpauso nyo no? Yung ibang Marcos brand daw ho. Yung mga bumaklas ng suporta kay PBBM. Marcos brand daw po yun ng mga yung mga sumusuporta kay dating Pangulo, no? Yung senior. Mamukat-mukat po, mga kababayan, yung mga loyalista nandyan pa din no Kung sino po yung mga sumusuporta kay dating Pangulong Marcos Sr., yun pa din naman po ang sumusuporta, no? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, palagpasin na natin yan. Kung nabago ni Pastor Kibuloy yung puso ng members nila na dating makakaliwa, ang dating suwail, napabait at napasunod niya, naku. Kaso si Buloy mukha namang hindi mabait daw. Si Buloy mukhang problema din ng Pilipinas. Paano yun? Di ba? Kung napabait, kung nabago ni Kibuloy yung puso ng members nila na dating makakaliwa, ang dating suwail, napabait at napasunod niya, babaguhin ni Buloy yung paradigm, yung nakaulagalian daw ho, mga kababayan. Aba, mukhang maganda ang isusulong ni Buloy Kaso ang problema ho, paano niya ipapanukala yan? No? Anong batas kaya ang plano ni Buloy para mangyari yan sa Pilipinas?
O baka naman, ang mga batas na isusulong ni Buloy, mga kababayan, pabor sa kanya, no? Para makalabas. Pero mga bossing Chief Amo, sir, bukod po, no, isang tabi natin po yung kandidatura, isang tabi po natin yung eleksyon sa mga ilang buwan na lang po, no? Baka maunahan pa po ito ng FBI eh. Baka ilang mga buwan na lang ho bago magbilangan maunahan tong si Buloy. Baka nga bago matapos itong January, mga bossing, sabihin ng FBI, Buloy, nagkausap na kami ng gobyerno ng Pilipinas. Susunduin ka na daw namin dyan. Wala na, mga bossing, di ba? Sabi siguro ng FBI, baka makaporma ka pa Baka kung ano-ano pang dahilan ang ialibay mo sa amin. Dahil kapag nanalo ka, sabi mo, senador na ako. May immunity na ako dyan sa mga ganyan. Uunahan ka na daw ng FBI, mga Buloy. Sabi dito, at ako, itataya ko lahat para dyan. Aba, may sugalan pa. Kung palalagpasin pa natin ito, wala na. Baka ito na yung huling baraha natin para magkaroon tayo ng magandang Pilipinas sa hinaharap. Kung lalagpas ho, no? Si Buloy, mga bossing, malamang sa alamang ho. Wala lang. Lumagpas lang ho. No? Nakalagpas o nakaraos o nakaligtas ang Pilipinas sa isang magiging senador na kagaya lang din po ni Bato de la Rosa. Nakagaya lang po ni Bongo. Di ba? Nakagaya lang po ng isa. Nako, ito disappointment talaga sa Senado, no? At sa mamamayang Pilipino. Nakagaya lang po ni Rubin Padilla, mga bossing. Si Idol Idol Rubin Padilla, 'di ba? Na wala naman pong gagawin, puro pa-cute, wonderful tonight at chitcha-chitcha lang ho, mga kababayan. Na magiging isang tagapagtanggol ng vice-presidente. Magiging tagapagtanggol ng dating Pangulo at magiging tagapagtanggol ng kanyang sarili. Ano ho? Baka yung mga batas natin maging pro, no? Maging pro doon sa mga lumalabag ng batas, mga bossing. Yan lang naman ho ang nakikita ko kung bakit tatakbo pa si Buloy. Mga kababayan, biruin mo, tingnan mo nga ho kung pang ilan yung kanyang posisyon doon sa totoo doon ho sa totoong mga survey, hindi ho yung survey na sila lang ho, mga kababayan. Doon sa totoong survey, pang 28 mahigit o pataas pa si Buloy. Doon lang ho sa survey nila, mga kababayan, yung numero 1 o number 1 si Buloy o number 2 pag nagtampo si Bongo kay Buloy o number 3. Kasi sa survey ho nila, mga boss, sila lang ho yung pasok mga DDS lang ho yung pasok Pero tignan nyo ho yung survey, yung mga talagang legit na mga nagpapasurvey ho, mga kababayan. Bongo, number 5. Bato, number 12 to 17. Philip Salvador, number 30 na yata si Salvador. Jimmy Bondoc, wala din. Sino pa? Vic Rodriguez, isama mo na yan. Wala din ho. Nasa pang 25 pataas sila lahat. Dahil ho, walang tiwala ang taong bayan sa kanila.